Isa ka rin ba sa mga gustong magiging physically active at gusto ring mabawasan iyong timbang? Tara, let's go, pag-usapan natin. Once again, good evening sa ating lahat. Kung ngayon lang tayo nagkakilala, ako pala si Neven Kanitan, isang advocate din ng physical fitness and low carb lifestyle. By the way pala, natutuwa lang talaga ako na na-observe ako dito sa area natin na dumadami din yung mga nag-exercise, naglalakad at tumatakbo dito sa area natin, at gusto ring magiging malakas at magiging healthy yung pangangatawan through physical fitness. Kaya isa sa mga advocacy natin na magiging malusog yung ating mga kababayang Pilipino, at natutuwa tayo na nagkaroon tayo ng ganong obserbasyon dito sa ating community. But before I proceed, kwento ko muna yung aking observation doon sa journey ko rin sa physical fitness and low carb lifestyle. Kami na kasing mga hindi lang sa amin sa military, kundi mga civilian, no, mga negosyante, na alarm din sila, lalong lalo na sa health at saka sa physical fitness. Yung hindi napigilang paglubo ng timbang, which is isa sa mga indication yan na hindi ganun ka healthy yung isang tao pag lalong tumaas at lumubo yung timbang, at magkaroon ng komplikasyon like pagtaas ng blood pressure at yung pagtaas ng sugar sa ating katawan. Isa sa mga indikasyon yan na kailangang i-regulate yung ganoong pagtaas ng mga indicators sa ating health. Para sa akin naman, at naman talaga ay dapat nating pakinggan yung ating katawan, no? Kasi tayo naman nakakaalam kung ano yung nagiging status natin. Unang-una talaga ay isa sa mga parameters natin yung ma-regulate yung timbang natin. Hindi tayo hingalin, no? Pag lumalakad o umakyat tayo ng hagdan. And of course, yung blood pressure natin ay may regulate into normal dapat. Kasi isa sa mga indication yan na kapag tumaas, may something doon sa ating ibang organs na dapat nating ingatan, tulad ng heart, kidney, liver. So yun ang mga dapat natin, isa sa mga ingatan din. Kaya sa akin, I'm very much thankful na regulated na rin yung timbang natin, at nakuha natin yung hindi tayo nahirapan magbawas ng timbang dahil doon sa lifestyle din natin na nagbawas tayo ng carbohydrates sa ating food intake. Also integrated yung exercise. Very important yung exercise tulad ng ginagawa natin ngayon. Hindi lang talaga siya madali kasi may mga temptation din, no? Lalong lalo na yung kumain, at exercise is a challenge also sa karamihan. Kaya nung nabanggit ng ating mga kasusyo at saka mga kaibigan natin, kailangan din na magiging malusog tayo, no, as naghahanap buhay, lalong lalo na ay tayo din inasahan sa ating pamilya, ay dapat tayo ay malusog always. I am glad na they are also observing the consciousness of and the importance of our health. Ang problema ko lang din kasi dati, tulad din ng karamihan, na hindi talaga maiwasan na lumulubo na yung timbang, lalo na nasa middle age na tayo, nasa 40s na yung edad natin, ay medyo lumulubo na talaga yung timbang at hindi na maiwasan dahil sa mga kinakain natin at saka yung mga activity din natin. Mas bumaba yung physical fitness natin compare doon nung tayo ay bata pa. Mga challenge ko rin noon, and of course yung experience din na sa family natin, observe natin na nag-medication na yung mga magulang natin. So isa sa mga iniisip natin na hopefully hindi rin mangyari sa atin yan. Kung mayroong paraan, so gagawin talaga natin. Observe ko rin sa hanay namin na may mga trupa din natin na medyo lumalaki din, no? So hindi talaga maiwasan na yung dahil doon sa mga kinakain natin ay
mataas na talaga ang timbang. Kaya I am also advocating na hopefully ma-realize din nila na kung ano yung dapat gagawin, lalong-lalo na sa kinakain natin. Nahihirapan silang mag-PFT, kinakabahan na sila pag mag-PFT, which is hindi dapat, kasi ito na yung mag-physical fitness test sa aming men in uniform. Magbigay lang ko ng konting tips kung paano natin mapanatiling healthy and physically active tayo. So ang una, pinaka-importante yung paghingi ng guidance ni Lord, no? Kung ano yung gagawin natin in terms of our health. So importante yung relationship natin directly sa ating Panginoon, para mahingi natin yung wisdom and guidance para sa ating health. Nagawa kasi natin yan, yung stress na pwedeng ating maranasan dahil sa mga challenges, problema sa buhay natin, ay nababawasan yan pag nandyan yung Panginoon sa atin. Pangalawa, yung dapat tayo ay alamin kung ano yung status ng ating health through parameters. So dapat na magpa-laboratory test tayo, either magpa-blood chemistry or kung may tamang budget, so mag-executive check up na sinasabi nila. But kung nasa edad pa naman na tulad ko, pwede lang din yung blood chem para malaman natin yung mga health indicators kung nasa normal level pa ba or nasa above normal na hindi na kailangan ng i-correct. So from that, kung may kailangang i-correct, ay i-correct natin, no? Kung medyo mataas na yung BP, so titingnan natin ano kayang dahilan sa pagtaas ng BP. Baka masyadong tumaas din yung blood sugar natin, at yung ibang indication like yung creatinine, uric, cholesterol. So titingnan din natin yan. Sabi nga, lahat ng sobra ay masama. So i-regulate natin yung mga activity natin, no? Pagkain ay i-regulate natin, lalong-lalo na yung sugar, kasi sugar talaga yung pinaka kalaban ng health ngayon. Yun ang isa sa mga challenge ngayon, kasi very abundant yung carbohydrates at sugar dito sa mundo. Din talaga natin yung grupo, no, to support our journey. Kailangan din yung support ng ating pamilya, but kung may ibang grupo na nag-advocate din ng physical fitness and health, so mas mainam na sasama tayo dun sa grupo, yung mga physically active na grupo, at saka yung mga diet, no? May mga diet naman dyan. So depende na lang kung ano yung hiyang sa inyo, kasi kanya-kanya tayong hiyang sa atin, no? Sa amin, sa low carb, mayroon din. Isa sa mga importante kasi na may grupo tayo ay pag may mga na-observe ka na downside doon sa ginagawa mo ngayon na journey sa health mo, ay pwede ka hingi ng idea, baka na-experience din nila. So isa sa mga yon, at kung ano pang mga mas bagong na-discover doon sa ginagawa natin, pag-share mo rin doon sa grupo. Isa sa mga din yon, na mas natututo tayo pag nagsishare din tayo ng mga ideas sa grupo natin, di ba? Naniniwala kasi ako na yung ganitong ginagawa natin ay naka-influensya, kasi maraming nagtatanong sa akin na gusto na rin nilang mabawasan yung timbang nila kasi sumusobra na, at siguro nararamdaman din nila, no? Sana hindi na rin aabot na nasa hintay na mas malala pa yung mga naranasan. Ang kalaban lang kasi natin dito ay unang-una yung availability ng pagkain, na sobra-sobra yung asukal, no, sugar, at saka yung carbohydrates. Anywhere yung pagkain na yan, lalong-lalo na sa snacks, at saka tayo sa ASEAN, medyo mas mataas yung intake natin sa carbohydrates, lalong-lalo na yung kanin. Karamihan din sa ngayon ay medyo hindi pa ganun
into healthy lifestyle. Hindi pa masyadong curious sila doon sa lifestyle, pero at least kahit paano mayroon ng nagsimula at dumadami na rin yung mga nag-advocate na magiging healthy yung pangangatawan. Kaya kung ikaw ay sumuring maranasan kung ano rin yung effort din natin ngayon sa ating physical fitness and healthy lifestyle, ay join us sa ating journey. So may mga grupo tayo dyan, pwede na kong yung link sa baba para pwede tayong mag-usap-usap in a small group doon, at pwede rin kayong mag-comments dito kung ano yung idea nyo, baka may maidagdag din kayo. So welcome tayo, open tayo dyan for the every opportunity. Nagpapasalamat tayo. And then meron tayong na-upload na rin sa YouTube, so may mga konting idea na rin tayong na-upload doon, so you can visit our YouTube channel. Ilagay din natin yung link sa baba, then yung Facebook page natin. So tuloy-tuloy lang din yung uploads natin in terms of our health, and also yung pagmamahal din sa ating mga mahal sa buhay, magulang, at saka pag-share natin ng ibang valuable content, no? May mga dine-develop din tayo na product, so hopefully soon ay may labas din na to sa market, and yung business na pwede nating i-connect dito para makatulong din, kasi medyo challenge talaga yung carb lifestyle. Unti pa lang yung product niya, so hopefully makatulong din tayo sa pag-produce ng product sa low carb. So yun lang sa akin for this evening. Sabi nga, lahat ng problema ay kayang-kaya basta nandyan yung Panginoon sa atin, ay kayang-kaya natin yan. Lahat ng hamon ng ating buhay, kayang-kaya natin yan. Let's fight.